Dahan-dahan kong inilapag ang huling plato ng mainit na adobo sa gitna ng hapagkainan. Ito ang aming ikalimang anibersaryo ng kasal. 12 oras kong pinakuluan ang karne, tinitiyak na bawat sangkap ay perpekto gaya ng pagsisikap kong panatilihing buo ang pamilyang ito sa loob ng 5 taon. Ang bango ng bawang at toyo na humahalimuyak sa hangin ay tila isang yakap na naghahanap ng pagpapahalaga. Eksaktong 7:00 nang bumukas ang pinto. Pumasok si Kenichi, hindi tumitingin sa akin, ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa screen ng kanyang mamahaling cellphone. Kasunod niya ang kanyang ina, si Doña Remedios, na agad na humawak sa kanyang ilong na tila may mabahong amoy na bumungad sa kanya. Yan ang budget niyo ng anak mo para sa buong linggo. Pagkakasyahin mo iyan kung ayaw mong magutom kayo. Iyon ang bungad ni Kenichi. Hindi pagbati, hindi halik, kundi isang kulubot na 500 pisong papel na inihagis niya sa gitna ng hapag direkta sa loob ng pinggan ng adobong pinaghirapan ko. Nanatili akong nakatayo, ang aking mga kamay ay nakakuyom sa ilalim ng apron. Ang 500 piso ay dahan-dahang nababasa ng sarsa, tila isang basurang lumulutang sa dagat ng aking pagsisikap. Ken anibersaryo natin ngayon, at alam mong kulang pa ito para sa gatas ni Jojo. Mahinahon kong tugon, walang panginginig sa aking boses. Ang aking lalamunan ay tuyo, ngunit ang aking isipan ay nagsisimulang magising mula sa isang mahabang pagkakaidlip. Huwag kang masyadong madrama, miho, singhal ni Doña Remedios habang nauupo sa kabisera. Ang bigas ngayon ay mahal. Kung hindi ka marunong mag-budget, kasalanan mo iyan. Ang anak ko ay nagpapakahirap magtrabaho habang ikaw ay nakaupo lang dito sa bahay na pag-aari namin. Pasalamat ka nga at binibigyan ka pa niya ng panggastos. Tumalikod si Kenichi at naglakad patungo sa labas, tila may mahalagang tawag na sinasagot. Ngunit bago niya maisara ang pinto ng silid, narinig ko ang kanyang mahinang pagtawa habang kausap ang kanyang ina sa hallway. Mommy, don't worry, mas mura ang maintenance ng asawa kaysa sa gulong ng bago kong sasakyan. Hayaan mo siyang magtiis sa 500 piso. Mas kailangan ni Cindy ng pambili ng bag sa mall bukas. Sa sandaling iyon, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang init ng adobo ay biglang naging yelo sa aking mga ugat. Ang 5 taon ng aking pagpapakumbaba, ang pagtalikod ko sa aking career bilang isang senior auditor, para maging isang mabuting asawa, at ang lahat ng perang minana ko na unti-unting kinuha nila sa akin, lahat ay naglaho sa isang iglap. Hindi ako umiyak. Walang luhang pumatak sa aking mga mata. Sa halip, naramdaman ko ang isang malamig at matalas na talim na nabubuo sa loob ng aking dibdib. Tiningnan ko ang aking reflection sa salamin ng buffet cabinet. Ang babaeng nakikita ko ay hindi na ang miho na takot at sunod-sunuran. Ang babaeng naroon ay may mga matang tila mitya ng isang paparating na pagsabog. Tapos na ang pagiging martyr, miho, at kakaa. Bulong ng isang tinig sa kaibuturan ng aking puso. Dahan-dahan kong kinuha ang basang 500 piso mula sa plato. Gamit ang isang table napkin, pinunasan ko ang dumi nito nang may buong pag-iingat. Tila ba ito ang pinakamahalagang ebidensya ng aking kaso? Lumakad ako patungo sa lababo, hinugasan ang aking mga kamay at hinubad ang apron na tila ba naghuhubad ako ng isang lumang balat. Kinuha ko ang aking cellphone mula sa bulsa. Hindi ko tinawagan si Kenichi para makipag-away. Hindi ko rin tiningnan ang mga picture namin sa Facebook para magluksa. Sa halip, pinindot ko ang isang numerong matagal ko nang itinago sa aking contacts. Attorney Victor, si Miho ito, panimula ko. Ang aking boses ay patagwalang emosyon gaya ng isang makinang handa nang gilingin ang anumang haharang sa kanyang daan. Ihanda mo ang lahat ng dokumento para sa transfer ng condo at ang mga file tungkol sa embezzlement sa kumpanya ni Kenichi. Gusto ko ng malinis at mabilis na operasyon. Sigurado ka na ba rito, Miho? Tanong ng nasa kabilang linya. Attorney, lumingon na ako sa pinto ng kwarto ni na Kenichi kung saan naririnig ko pa ang kanilang masayang tawanan. Huwag mong itanong kung sigurado ako. Itanong mo kung paano ko sila gagawing pulubi bago sumikat ang araw sa susunod na linggo. Ipinasok ko ang 500 piso sa aking wallet. Itatago ko ito. Hindi para gastusin, kundi para magsilbing paalala ng huling sentimong ibinigay sa akin ng lalaking akala ko ay aking langit, ngunit siya palang impyernong kailangan kong sunugin. Lumabas ako ng bahay nang walang dalang maleta, tanging ang aking laptop at ang aking dangal. Habang hinihintay ko ang aking sasakyan sa labas ng gate,
Naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin sa aking mukha. Hindi ito ang hangin ng kalungkutan, kundi ang hangin ng isang bagong simula. Bukas malalaman ni Kenichi na ang bahay na tinitirhan niya, ang sasakyang ipinagmamalaki niya, at ang perang ipinanggagastos niya sa kanyang kabit ay may isang pangalang nakasulat sa ilalim ng lahat ng titulo, pangalan ko. At sisiguraduhin kong, sa bawat segundong lilipas, madarama niya ang bawat sentimo ng sakit na ibinigay niya sa akin may kasama pang interes. Kinabukasan gumising ako bago pa sumikat ang araw. Walang bakas ng puyat o pag-iyak sa aking mukha. Sa halip na magmukmok naghanda ako ng almusal, sinangag itlog at hamon. Inihanda ko ang paboritong kape ni Doña Remedios. Eksaktong timpla ng tamis at pait, gaya ng lason na unti-unti kong itatanim sa kanilang buhay. Kailangan kong isuot ang maskara ng isang matapat na asawa sa huling pagkakataon. "Good morning, Ma. Narito na po ang kape nyo," malambing kong sabi nang pumasok siya sa kusina. Ang boses ko ay tila musika, ngunit sa loob ko ay binibilang ko na ang bawat segundong natitira sa pananatili nila sa ilalim ng aking bubong. Tumingin siya sa akin nang may halong pagtataka at paghamak. "Mabuti naman at natauhan ka na, miho. Akala ko ay magpapatuloy ka sa pag-iinarte mo kagabi. Isang 500 piso lang nagkagulo na ang isip mo." "Pasensya na po, Ma, pagod lang po siguro ako," sagot ko habang nakayuko. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi na hindi niya nakita. Maya-maya ay pumasok na rin si Kenichi. Ni hindi niya ako tinignan. Agad siyang naupo at nagsimulang kumain, tila ba isa lamang akong anino sa bahay na ito. Pagkatapos ng ilang sandali, inilapag ni Doña Remedios ang isang folder sa tabi ng aking plato. "Hija, may ipapapirma lang ako sa'yo. Insurance papers ito para kay Jojo at para na rin sa seguridad nating lahat. Alam mo naman matanda na ako, kailangang siguraduhin ang kinabukasan ng apo ko," paliwanag ng matanda. Ang kanyang boses ay puno ng pagpapanggap na pagkalinga. Kinuha ko ang folder at dahan-dahang binuksan ang mga pahina. Bilang isang senior auditor, ang aking mga mata ay sinanay na makakita ng mga mali sa gitna ng libu-libong numero at salita. Sa unang tingin pa lamang, alam ko nang hindi ito insurance papers. Ito ay isang deed of absolute sale para sa condo unit na ito, ang condo na ipinamana sa akin ng aking mga magulang bago sila pumanaw. Ang mga hayop. Gusto nilang kunin ang huling bagay na nag-uugnay sa akin sa aking nakaraan para lamang maibenta at maipangsuporta sa luho ni Kenichi at ng kanyang kabit. "Bakit kailangan ngayon agad, Ma? Pwede ko bang basahin muna ng maigi?" Tanong ko, sinusubukan ang kanilang pasensya. "Miho, trust me. Para ito sa bata. Nagmamadali ang agent dahil promo period ngayon. Pirmahan mo na para matapos na eh." Hirit ni Kenichi nang hindi tumitingin sa akin. Ang kanyang pagkairita ay halata sa bawat galaw ng kanyang panga. "Sige po, kukuha lang ako ng ballpen sa kwarto," sabi ko at mabilis na tumayo. Pagpasok ko sa silid, hindi ballpen ang kinuha ko. Kinuha ko ang aking secret phone at mabilis na kinunan ng litrato ang bawat pahina ng dokumentong iniwan nila sa mesa. Alam kong sinusundan nila ako ng tingin, kaya gumawa ako ng ingay sa pagbubukas ng mga drawer. Nang marinig kong lumabas si Kenichi para sumagot ng tawag at nagpunta naman si Doña Remedios sa banyo, sinamantala ko ang pagkakataon. Pumasok ako sa silid ng aking biyenan. Ang tibok ng aking puso ay tila isang tambol na nagbababala sa panganib, ngunit ang aking mga kamay ay hindi nanginginig. Hinanap ko ang kanilang itinatagong ebidensya. Sa ilalim ng mga alahas ni Doña Remedios, natagpuan ko ang isang asul na envelope. Doon nakita ko ang mga peking pirma ko na pilit nilang kinokopya sa mga scratch paper. Nakita ko rin ang mga resibo ng utang ni Kenichi sa mga illegal na nagpapautang. Baon na siya sa utang dahil sa sugal at sa pagpapakitang tao kay Cindy. Biglang bumukas ang pinto. "Anong ginagawa mo rito, miho?" Ang boses ni Doña Remedios ay matalas at puno ng suspetsa. Nakatayo siya sa may pintuan, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit. Humarap ako sa kanya ng may bitbit na basahan. "May nakita po akong ipis na pumasok dito, Ma. Ayaw ko lang pong madumihan ang mga gamit nyo." Tinitigan niya ako ng matagal, tila sinusubukang basahin ang aking kaluluwa. "Lumabas ka na at pirmahan mo na ang mga papeles na yon. Huwag mo kaming paghintayin." Lumabas ako ng walang kibo. Pagbaba ko sa sala, nakita ko ang cellphone ni Kenichi na naiwan sa mesa habang siya ay nasa banyo. Isang notification ang lumitaw sa screen.
Love, ang tagal naman nung condo. Sabi mo sa akin lilipat na tayo dyan next week. I hate waiting, Ken. At nga pala, kailangan ko ng bagong pang-OOTD. Yung LV na pinag-usapan natin, Hakis. Naramdaman ko ang pag-akyat ng dugo sa aking ulo. Ngunit sa halip na sumabog, naging mas malamig ang aking pakiramdam. Ang bawat salita ni Cindy ay tila isang pako na ibinabaon ko sa kabaong ng aming pagsasama ni Kenichi. Kinuha ko ang folder ng deed of sale. Kumuha ako ng ballpen at mabilis na pumirma. Ngunit hindi ang tunay kong pirma ang inilagay ko. Ginamit ko ang isang estilong katulad ng sa akin, ngunit may isang maliit at hindi kapansin-pansing pagkakaiba sa letrang M, isang markang tanging ako at ang aking abogado ang nakakaalam. Inilapag ko ang folder sa harap ni Doña Remedios. Nakakalabas lang ng silid. Ayan na po, ma, tapos na. Sabi ko nang may kasamang matamis na ngiti. Mabuting bata, sabi niya, habang hinahaplos ang folder na tila ba ito ay ginto. Hindi nila alam ang pinirmahan ko ay hindi ang kanilang tiket patungo sa karangyaan. Ito ang mitya na susunog sa lahat ng kanilang mga pangarap. Sa bawat ngiti nila ngayon, katumbas nito ay isang habambuhay na pagsisisi na darating sa lalong madaling panahon. Hinalikan ko si Jojo sa noo at bumulong, konting tiis na lang, anak. Malapit na tayong maging malaya. Ang amoy ng insenso at ang mahinang himig ng mga dasal ay bumabalot sa aming sala. Isang prayer meeting ang inorganisa ni Doña Remedios. Sa gitna ng mga kumare niyang nakasuot ng mga mamahaling belo, nakaupo ang aking biyenan. Ang kanyang mga mata ay nakapikit ng matapat habang humihiling ng pagpapala para sa aming tahanan. Nakakasuka ang tanawing ito, ang mga lobo na nakasuot ng balat ng tupa, nagtitipon sa loob ng kuta, na balak nilang agawin sa akin. Salamat sa inyong pagpunta, mga mare. Simula ni Doña Remedios, pagkatapos ng dasal. Humawak siya sa kanyang dibdib, ang boses ay nangangatog sa kunwaring pagod. Kailangan ko talaga ng lakas ng loob ngayon. Alam niyo naman ang hirap magpatakbo ng pamilya kapag ang katuwang ng anak mo ay hindi maasahan. Lahat ng mata ay lumingon sa akin habang naghahanda ako ng merienda sa gilid. Hindi ako kumibo, nanatili akong tahimik, ang aking mukha ay walang emotion habang inilalapag ang mga tasa ng tsaa. Mabaka nakakalimutan niyo, narito si Miho. Mahinang saway ni Kenichi, ngunit walang laman ang kanyang pagtatanggol. Nakatuon pa rin ang kanyang atensyon sa kanyang relo, tila hindi na makapaghintay na matapos ang seremonya para makapunta sa kanyang totoong mundo. Hayaan mo siya, Kenichi. Katotohanan naman ang sinasabi ko. Patuloy ni Doña Remedios habang pinalalakas ang boses para marinig ng lahat. Alam niyo ba, mga mare, itong si Miho ay laging balisa. Sinasayang niya ang pinaghihirapang pera ng anak ko. Kahit ang pag-aalaga sa sariling anak, tila isang pasanin para sa kanya. Kaya nga napilitan kaming gumawa ng paraan para protektahan ang aming mga ari-arian. Baka kasi isang araw, magising na lang kami na wala na ang lahat dahil sa kanyang kapabayaan. Isang bulungan ang sumabog sa loob ng silid. Ang mga mapanghusgang tingin ng mga kumare ay tila mga karayom na tumutusok sa aking balat. Ito ang paboritong laro ni Doña Remedios, ang gaslighting. Nilalason niya ang isipan ng ibang tao para palabasin na ako ang may sakit, ako ang walang kwenta, at ako ang nangangailangan ng kanilang tulong sa pamamagitan ng pagkuha sa aking mga ari-arian. Dahan-dahan kong inilapag ang huling tasa sa harap ng aking biyenan. Hindi ako umalis. Tumayo ako ng tuwid sa kanyang harapan, tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata. Ang katahimikan ko ay tila isang pader na hindi niya kayang buwagin. Ma, ang galing niyo pong magdasal. Panimula ko. Ang boses ko ay mababa, ngunit bawat salita ay malinaw at may bigat. Sana lang po naririnig din ng langit ang mga kasinungalingang sinasabi niyo ngayon. Kasi kung ang pag-uusapan ay ang pera ni Kenichi, baka gusto niyo ring ikwento sa kanila kung saan napupunta ang 5 milyong pisong nawala sa kumpanya niyo noong nakaraang buwan. Biglang natahimik ang lahat. Ang mukha ni Doña Remedios ay namutla, ang kanyang mga labi ay nanginig. Si Kenichi naman ay biglang napatayo, ang kanyang baso ay muntik nang mabitawan. Miho, ano bang pinagsasabi mo? Nabubaliw ka na ba? Sigaw ni Kenichi, sinusubukang bawiin ang kontrol sa sitwasyon. Hindi ako nabubaliw, Ken. Binabasa ko lang ang mga audit report na hindi mo magawang ayusin. Sagot ko nang may malamig na ngiti. At kayo ang insurance papers na pinapirma niyo sa akin kagabi. Huwag niyo na pong itago sa ilalim ng inyong unan. Alam nating lahat na hindi iyon para kay Jojo.
Hayop ka, wala kang utang na loob. Pagwawala ni Doña Remedios. Agad siyang humawak sa kanyang leeg, humihingal na tila inaatake sa puso. Kinichi ang dibdib ko, hindi ako makahinga. Ang asawa mo pinapatay niya ako. Mabilis na lumapit si Kenichi sa kanyang ina. Mommy, mamiho, tignan mo ang ginawa mo. Napakawalang puso mo. Humingi ka ng tawad sa kanya ngayon din. Tumingin ako sa paligid. Yung mga kumare ay nagmamadaling tumayo, ang ilan ay kumukuha ng video gamit ang kanilang mga phone. Ito ang eksenang gusto nila ang api-apihang matanda at ang masamang manugang. Ngunit hindi nila alam hawak ko ang remote control ng palabas na ito. Lumapit ako kay Doña Remedios, yumuko ako ng bahagya para tanging siya lang ang makarinig ng aking bulong. Ang aking hininga ay malamig sa kanyang pandinig. Ma, huwag niyo nang ituloy ang acting, sayang lang ang effort. Na-record ko ang lahat ng sinabi niyo kanina tungkol sa pagkuha niyo sa kondo ko. Pati ang pag-amin niyo kay Kenichi na pepekein niyo ang pirma ko kung hindi ako pumirma. Gusto niyo bang i-play ko rito or gusto niyong isend ko na lang sa group chat ng simbahan niyo? Biglang nanigas si Doña Remedios. Ang kanyang paghingal ay agad na huminto. Ang mga mata niyang kanina ay puno ng luha, ay napalitan ng purong takot at pagkapuot. Naintindihan niya ang tupa na inaakala niyang kakatayin ay naging isang lobo na may matalas na pangil. Umalis na kayo, utos ko sa mga bisita nang hindi inaalis ang tingin sa aking biyanan. Tapos na ang palabas. At Ken, ihanda mo ang sarili mo. Dahil ang 500 piso na ibinigay mo sa akin kagabi, iyon na ang huling perang makikita mo na galing sa bulsa ko. Pagkaalis ng mga bisita, ang sala ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Nakatayo ako sa gitna ng silid habang sina Kenichi at Doña Remedios ay nakaupo sa sofa tila mga basang sisiw na hindi makapaniwala sa nangyari. Kinuha ko ang aking recorder mula sa ilalim ng tray ng tsaa. Pinindot ko ang save. Anong balak mo, Mihon? Tanong ni Kenichi, ang boses ay puno ng panginginig at galit. Hindi ko siya sinagot. Naglakad ako patungo sa pinto, ngunit bago ako lumabas tumigil ako at lumingon. May nakalimutan pala ako, ma. Sabi ko habang tinititigan ang krus sa dingding. Sabi sa Biblia ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Pero sa kaso nyo, ang katotohanan ang magkukulong sa inyo. Paglabas ko ng bahay, isang itim na sasakyan ang naghihintay sa akin. Bumukas ang bintana at lumitaw ang mukha ni Attorney Victor. Handa na ba ang lahat? Tanong niya. Higit pa sa handa, Attorney Saka. Sagot ko habang sumasakay. Pumunta tayo sa bangko. Gusto kong makita ang mukha nila kapag nalaman nilang ang deed of sale na hawak nila ay wala pang halaga sa isang pirasong tissue paper. Ngunit habang papaalis ang sasakyan, tumunog ang aking cellphone. Isang unknown number ang nag-send ng isang litrato. Litrato ito ni Jojo, ang aking anak, na karga ng isang babaeng hindi ko kilala sa harap ng kanyang school. Ang caption, napakagwapong bata. Sayang kung bigla siyang mawawala dahil sa katigasan ng ulo ng nanay niya. Naramdaman ko ang biglang paglamig ng aking sikmura. Ang laban na ito ay hindi na lang tungkol sa pera at ari-arian. Ito ay nauwi na sa isang digmaang dugo ang nakataya, hindi nanginig ang aking mga daliri habang nakatitig sa litrato ni Jojo. Sa loob ng 5 ang takot ang naging rante sa aking buhay, ngunit sa pagkakataong ito ang takot ay agad na naging purong adrenaline. Ang aking utak na sinanay sa mga komplikadong audit at lohika, ang mabilis na nag-scan sa bawat detalyeng imahe, ang anggulo ng pagkakakuha, ang reflection sa salamin ng gate ng school, at ang suot na relo ng babaeng humahawak sa aking anak. Attorney, iliko mo ang sasakyan. Pumunta tayo sa preschool ni Jojo. Ngayon din ang utos ko kay Victor. Ang boses ko ay hindi basag. Ito ay matigas tila bakal na dumaan sa apoy. Anong nangyari, miho? Tanong ni Victor. Habang mabilis na pinihit ang manibela, ipinakita ko sa kanya ang screen ng aking cellphone. Nararamdaman ko ang pagbilis ng takbo ng sasakyan kasabay ng mabilis na pag-iisip ng aking susunod na hakbang. Hindi ako pwedeng maging emotional. Ang mga emotional na ina ay nagkakamali at sa laban na ito bawal ang magkamali. Pagdating sa school, agad akong bumaba. Hindi ako tumakbo ng parang baliw. Naglakad ako ng may awtoridad patungo sa opisina ng principal. Sa bawat hakbang ko, ang tunog ng aking sapatos sa tiles ng hallway ay tila isang babala. Mrs. Santos, nasaan ang anak ko? Tanong ko sa principal nang makapasok ako. Nasa playground po, Mrs. Okada. Bakit po? May problema ba? Takhang tanong niya. Hindi ko siya sinagot.
Dumiretso ako sa CCTV room. Gamit ang aking pagiging professional, hindi na sila nakapagtanggi ng utusan ko silang i-replay ang footage bago ang lunch break. Doon nakita ko ang babaeng nasa litrato. Hindi siya si Cindy. Siya ay isang babaeng madalas kong makita sa mga post ni Cindy sa Instagram, ang kanyang tinatawag na best friend at kasabwat sa mga luho. I-save mo ang footage na yan, Victor. Iyan ang magiging alas natin para sa child endangerment at kidnapping threats. Sabi ko habang nakatingin sa monitor. Nang makuha ko na si Jojo at masigurong ligtas siya sa pangangalaga ng aking pinagkakatiwalaang pinsan, sa isang secret location bumalik ako sa bahay. Hindi para makipagbalikan, kundi para maghasik ng takot na higit pa sa ibinigay nila sa akin. Pagpasok ko sa sala, nakita ko si Kenichi na nag-iinuman kasama ang kanyang ina. Tila nagdiriwang sila dahil akala nila ay nakuha na nila ang gusto nila. Nasaan ang anak ko, Miho, bakit wala siya sa school? Singhal ni Kenichi pagkakita sa akin. Hindi ako nagsalita. Nilapitan ko siya at ipinakita ang litrato sa kanyang mukha. Pagkatapos isang mabilis at malutong na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Hindi ito sampal ng isang nagsiselos na asawa. Ito ay sampal ng isang haring nagpaparusa sa kanyang traidor na kawal. Hayop ka, bakit mo ako sinampal? Sigaw niya habang hawak ang kanyang mukha. Iyan ay para sa paggamit niyo sa anak ko, para takutin ako. Sabi ko habang tinititigan siya ng diretso. Makinig ka sa akin, Kenichi. Isang buhok lang ni Jojo, ang malagas sisiguraduhin kong hindi ka lang mabubulok sa kulungan dahil sa embezzlement. Isasama ko ang kasong kidnapping at child abuse. At ikaw, Lumingon ako kay Doña Remedios na ngumunguya pa ng mani. Huwag na huwag mong itatago ang kabit ng anak mo. Alam ko kung sino ang kumuha ng litratong ito. Wala kaming kinalaman dyan. Baka guni-guni mo lang iyan dahil sa sobrang stress mo. Pagtatanggol ni Remedios, ngunit nakita ko ang panginginig ng kanyang mga kamay. Talaga gusto niyo bang tawagan ko ang bangko ngayon din at sabihing peke ang pirma sa deed of sale na hawak niyo, hamon ko? Gusto niyo bang malaman kung bakit hindi niyo pa rin ma-withdraw ang loan? Dahil ang kondo na iyan ay naka-freeze na sa ilalim ng isang legal dispute na ako mismo ang naghain kaninang umaga. Nanlaki ang mga mata ni Kenichi. Anong ginawa mo? Kailangan ko ang perang yon, may mga pinagkakautangan ako, Miho. Eksakto, sabi ko habang dahan-dahang nauupo sa sofa, tila ako ang may-ari ng buong mundo. Alam ko ang tungkol sa mga utang mo sa sugal. Alam ko ang tungkol sa mga maling transaction mo sa kumpanya. At alam ko na bukas may darating na mga auditor mula sa main office para busisiin ang lahat ng record na hawak mo. You monster, pamilya tayo, sigaw ni Remedios. Pamilya ang pamilya ay hindi nagnanakaw sa isa't isa. Ang pamilya ay hindi nananakot ng bata, ipop, sagot ko. Mula sa oras na ito ang bawat hininga nyo sa loob ng bahay na ito ay may katapat na bayad. Hindi nyo ba napansin, kaninang hapon pa pinutol ang kuryente at tubig dahil hindi nyo binayaran ang bills gamit ang 500 piso nyo? Tumayo ako at kinuha ang aking bag. Victor, ilabas mo na ang huling dokumento. Utos ko sa aking abogado na nakatayo sa may pinto. Inilapag ni Victor ang isang sobre sa mesa. Mr. Okada, ito ay isang notice to vacate. Meron kayong 48 oras para lisanin ang property na ito. Kung hindi ang mga pulis na ang maglalabas sa inyo, hindi mo pwedeng gawin ito. Sa amin ang kondo na ito, paghihiyaw ni Remedios. Sa inyo? Check the title again, ma. Ang pirma na nakuha nyo sa akin. Hindi iyon pirma, iyon ay isang drawing ng isang X. At sa ilalim ng batas, ang dokumentong iyon ay basura. Sabi ko bago tuluyang tumalikod. Habang naglalakad ako palayo, narinig ko ang pagwawala ni Kenichi at ang pag-iyak ni Remedios. Ngunit hindi iyon ang nagpatigil sa akin. Tumunog ang phone ko, isang tawag mula sa isang hindi kilalang number. Hello, sabi ko. Miho, akala mo ba tapos na ang laban? Isang boses ng babae ang narinig ko, si Cindy. Hindi mo kilala kung sino ang kinalaban mo. Ang kondo na yan na ibenta na ni Kenichi, ang karapatan niyan sa isang grupo na hindi mo gustong makatagpo. Good luck sa pagpapaalis sa kanila dahil sila ang darating bukas, hindi ang mga pulis. Napatigil ako sa gitna ng kalsada. Ang malamig na gabi ay biglang naging mas madilim. Hindi lang pala sina Kenichi ang kaaway ko. Ang aking asawa ay nagbenta ng ari-ari ang hindi sa kanya sa mga mapanganib na tao para lamang mabayaran ang kanyang mga utang. Tiningnan ko si Victor. Attorney, kailangan nating magmadali.
Hindi lang pala legal na labanan ito, kailangan nating protektahan ang kondo bago ito masakop ng mga taong tinutukoy ni Cindy. Ang kadiliman sa loob ng kondo ay tila isang buhay na nilalang na dahan-dahang lumalamon sa bawat sulok ng silid. Dahil pinutol na ang kuryente, tanging ang malamlam na liwanag mula sa mga poste ng ilaw sa labas ng gusali ang nagbibigay ng anino sa aming mga mukha. Nakaupo ako sa isang silya sa gitna ng sala yakap ang aking laptop na tila ito ang aking tanging sandata. Sa kabilang dulo naririnig ko ang mabibilis na paghinga ni Kenichi at Doña Remedios. Ang kanilang takot ay amoy na amoy ko isang masangsang na timpla ng pawis at pagsisisi. Miho, please, sign the papers for real this time. Papatayin nila ako, bulong ni Kenichi. Ang kanyang boses ay basag malayo sa mayabang na asawa na naghagis sa akin ng 500 piso noong isang gabi. I sold the rights to a group. Mga seryosong tao sila, miho. Hindi sila marunong magpatawad. At bakit ko ililigtas ang buhay mo gamit ang mga huling alaala ng mga magulang ko, Ken? Sagot ko. Ang boses ko ay tila isang talim ng yelo na humihiwa sa hangin. Ipinagpalit mo ako sa luho, ipinagpalit mo ang anak natin sa isang kabit. Ngayong ang sarili mo ng leeg ang nasa bitay bigla kang humihingi ng tulong. Napakawalang puso mo talaga. Sigaw ni Doña Remedios mula sa dilim. Anak mo pa rin siya. Gusto mo bang maging ulila si Jojo? Mas mabuti nang maging ulila ang anak ko sa isang amang traidor kaysa lumaking nakikita ang amang magnanakaw. Tugon ko. Ang usapan namin ay naputol nang marinig namin ang mabibigat na yabag ng sapatos sa hallway. Ang bawat hakbang ay tila isang tibok ng pusong malapit nang tumigil. Pagkatapos ay dumating ang malakas na paghampas sa pinto. Hindi ito katok. Ito ay isang deklarasyon ng digmaan. Buksan niyo ang pinto. Alam naming narito kayo, isang boses ng lalaki. Ang umalingaw-ngaw puno ng awtoridad at panganib. Tumayo ako, hindi ako nanginig. Attorney, buksan mo ang pinto. Utos ko kay Victor na kanina pa nakahanda sa gilid. Nang bumukas ang pinto, hindi mga dambuhalang lalaki na may dalang baril ang pumasok. Sa halip, isang babaeng nakasuot ng pulang dress at may matataas na heels ang unang humakbang sa loob. Si Cindy. Sa likod niya ay 2 lalaking nakasuot ng barong tila mga bodyguard ng isang politiko. Surprise, miho, sabi ni Cindy nang may nakakalokong ngiti. Kahit madilim nakikita ko ang ningning ng kanyang mga alahas na alam kong binili gamit ang pera ko. Sabi ko naman sa'yo, hindi mo kilala ang kinalaban mo. My boss wants this unit. And according to the contract Kenichi signed, this is already ours. Your boss must be a very stupid businessman then, sabi ko habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Ang tunog ng aking mga yabag ay mas matatag kaysa sa tunog ng kanyang mga heels. Dahil ang binili niya ay isang pirasong papel na walang halaga. Kenichi does not own this property, and he never will. Oh really? Kinuha ni Cindy ang isang dokumento mula sa kanyang bag at iwinagayway ito sa harap ko. May pirma mo ito, miho. Don't tell me nakalimutan mo na ang sarili mong pirma. Kinuha ko ang dokumento at tiningnan ito sa ilalim ng liwanag ng aking cellphone. Isang mapait na tawang kumawala sa aking lalamunan. Ito ba ito ang ipinagmamalaki nyo? Iniharap ko ang dokumento kay Cindy. Tignan mong mabuti ang pirma, Cindy. Kung marunong kang magbasa ng higit pa sa price tag ng mga bag, makikita mong ang nakasulat dito ay hindi Miho Okada. Ang nakasulat dito sa cursive na paraan ay traidor kayo. At sa ilalim ng batas ang dokumentong ito ay ebidensya ng fraud, hindi ng pagmamayari. Nanlaki ang mga mata ni Cindy. Ang kanyang mukha na puno ng makeup ay biglang nagmukhang isang sirang maskara. What, Kenichi, sabi mo maayos na ang lahat? I thought she signed it. Nauutal na sagot ni Kenichi habang pilit na nagtatago sa likod ng sofa. Hindi lang iyan, Cindy, patuloy ko habang hinahawakan ang braso niya ng mahigpit. Alam ko kung sino ang boss mo. Si Mr. Tan, hindi ba? Ang casino financier na iniimbestigahan ngayon dahil sa money laundering. Kaninang hapon ipinadala ko na ang kopya ng contract na ito sa AMLC. Ipinadala ko na rin ang listahan ng lahat ng perang inilipat ni Kenichi sa account mo mula sa kumpanya. Biglang nawala ang tapang ni Cindy. Ang kanyang mga bodyguard ay nagkatinginan, tila nag-iisip kung dapat pa ba silang manatili or iwanan na ang kanilang amo. You wouldn't dare, panginginig na sabi ni Cindy. Subukan mo ako, hamon ko. I have nothing to lose, Cindy. I have already lost my marriage,
my trust, and my peace. But you have your freedom to lose. At sa oras na malaman ni Mr. Tan na ang perang ibinalik ni Kenichi sa kanya, ay galing sa isang ilegal na transaksyon na mainit sa mata ng batas, sa tingin mo ba ay hahayaan kanyang mabuhay? Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang tanging naririnig ay ang mabilis na paghinga ni Cindy. Sa isang saglit ang babaeng akala mo ay reyna ng mundo ay naging isang maliit na bata na takot na takot. What do you want? Tanong niya sa wakas. Gusto kong umalis kayo rito. Ngayon din, isama mo ang basurang asawa ko at ang kanyang ina, utos ko. At ang mga alahas na suot mo, iwan mo iyan sa mesa. Iyan ang pambayad nyo sa lahat ng perang ninakaw nyo sa anak ko. Hindi mo pwedeng gawin ito, alahas ko ito. Sigaw ni Cindy. Attorney, tawag ko kay Victor. Tumawag ka na sa presinto. Sabihin mo may mga trespassers tayo rito na may kinalaman sa kidnapping threats sa anak ko. Bago pa makasagot si Victor, dahan-dahang hinubad ni Cindy ang kanyang mga hikaw, kwintas at singsing. Ang bawat kalansing ng mga alahas sa ibabaw ng glass table ay tila tunog ng pagkatalo nila. Pagkatapos tiningnan niya si Kenichi ng may halong poot. You're pathetic, Kenichi, akala ko ay mayaman ka, iyon pala ay isa ka lang palamunin. Sigaw ni Cindy bago siya mabilis na lumabas ng pinto, kasunod ang kanyang mga bodyguard. Naiwan sina Kenichi at Doña Remedios sa gitna ng sala. Nakakatitigas sila sa akin, tila hindi makapaniwala na ang babaeng inaakala nilang madaling manipulahin ay ang siyang wumasak sa kanila. Miho, anak, saan kami pupunta? Tanong ni Doña Remedios, ang kanyang boses ay puno ng panginginig. Sa labas, maikli kong sagot. May 2 minuto kayo para kunin ang mga damit nyo. Pagkatapos niyan, ikakandado ko na ang pintong ito. At kung makita ko pa kayo sa paligid ng kondo na ito o malapit sa school ni Jojo, hindi na abogado ang kakausap sa inyo. Habang pinapanood ko silang nagmamadaling mag-impake sa ilalim ng liwanag ng flashlight, naramdaman ko ang isang kakaibang ginhawa. Ngunit bago sila tuluyang lumabas, isang huling golden moment ang nangyari. Nakita ko ang isang drawing ni Jojo na nakadikit sa ref, isang larawan naming dalawa na magkahawak kamay sa ilalim ng araw. Kinuha ko ito at itinupi ng maayos sa aking bulsa. Lumabas sina Kenichi at Remedios bitbit ang iilang bag ng mga damit. Pagkasara ng pinto, inikot ko ang susi. Ang tunog ng paglock ng pinto ay tila isang pinal na tuldok sa isang mahabang kabanata ng sakit. Ngunit nang akala ko ay tapos na ang lahat, tumunog ang aking laptop. Isang alerto mula sa aking bank account. Ang lahat ng perang inilipat ko sa trust fund ni Jojo ay biglang naglaho. Isang mensahe ang lumitaw sa screen. Salamat sa mga alahas, miho. Pero ang pera ng anak mo, mas kailangan iyon ng boss ko para sa piyansa niya. See you in court, if you can afford it. Napatitig ako sa monitor. Ang aking puso ay tumibok ng mabilis. Naisahan ako ni Cindy. Habang nakikipagtalo ako sa kanya sa sala, may kasabwat siya na pumasok sa system ko. Tumingin ako kay Victor. Ang laban na ito ay hindi pa tapos. At ang susunod na hakbang ko ay kailangang maging mas matindi kaysa sa lahat ng nagawa ko na. 0. Isang bilog na walang laman. Isang simbolo ng kawalan na kumukurap-kurap sa screen ng aking laptop. Ang pera na inilaan ko para sa kinabukasan ni Jojo, ang perang pinaghirapan ko, at pinrotektahan mula sa kasakiman ni Kenichi, ay naglaho sa loob ng ilang segundo. Narinig ko ang mahinang paghitit ng hininga ni Attorney Victor sa aking tabi. Miho, kailangang itawag natin ito sa cybercrime unit. Ngayon din. Ngunit sa halip na magpanik, isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Sumandal ako sa aking upuan at pinagtiyap ang aking mga daliri. Hindi nila alam kung sino ang kinalaban nila. Akala ba ni Cindy ay isa lang akong simpleng may bahay na marunong mag-audit ng resibo ng grocery? Nakalimutan niya yata na bago ako naging asawa ni Kenichi, ako ang pinakabatang senior forensic auditor ng isang multinational firm. Wag, Victor, sabi ko. Ang boses ko ay kalmado, tila nagbabasa lang ng isang ordinaryong financial report. Hayaan mo silang magdiwang. Inaasahan ko na ang hakbang na ito. Inaasahan mo, igulat na tanong ni Victor. Ang account na kinuha nila, iyon ay isang honeypot. Paliwanag ko habang mabilis na nagtitipa sa aking keyboard. Isang pain, alam kong susubukan nilang pasukin ang system ko. Kaya gumawa ako ng isang decoy account na mukhang lehitimo. Ang perang nakuha nila,
Hindi iyon ang trust fund ni Jojo. Iyon ay pera mula sa isang floating account na sadyang idinisenyo para i-trace ang bawat digital footprint ng sino mang magnanakaw nito. Sa screen, isang mapa ng Maynila ang lumitaw. Isang pulang tuldok ang kumukurap-kurap sa isang hotel sa Bonifacio Global City. Bingo, bulong ko. Naroon ang pera. At kasama nito ang lokasyon ng server na ginamit ng hacker ni Cindy. Tumayo ako at kinuha ang aking coat. Hindi ko hahayaang matulog ng mahimbing ang mga hayop na yon. Habang sina Kenichi at Doña Remedios ay malamang na nagtitiis sa init ng isang murang motel, si Cindy ay nagpapakasasa sa karangyaan gamit ang perang akala niya ay nanakaw niya sa akin. Saan tayo pupunta? Tanong ni Victor. Sa BGC, may auditing tayong gagawin, sagot ko. Pagdating namin sa hotel, hindi ako pumasok na parang isang biktima. Dumiretso ako sa reception desk ng may autoridad. Gamit ang aking mga connection sa industriya at ang ebidensya ng digital theft na nangyayari sa real time. Hindi nagtagal ay kasama na namin ang security manager ng hotel. Pag-akyat namin sa suite, hindi na ako kumatok. Hinayaan ko ang security na buksan ang pinto. Ang tanawing bumungad sa akin ay sapat na para masuka ang sino mang matinong tao. Si Cindy na nakasuot ng bathrobe ay nagbubukas ng mga bote ng mamahaling champagne kasama ang isang lalaking may hawak na laptop. Sa kama ay nakakalat ang mga shopping bags mula sa mga luxury brands. Ang bilis niyo namang gastusin ang pera ng anak ko, panimula ko. Ang boses ko ay umaling-awngaw sa loob ng marangyang silid, tila isang hatol mula sa langit. Nanigas si Cindy, ang baso ng champagne sa kanyang kamay ay nanginig. Mamiho, paano mo? Hindi. Forensics, Cindy. Simple forensics. Sabi ko habang dahan-dahang lumalapit sa mesa kung saan nakapatong ang laptop. Ang perang kinuha niyo yon ay marked digital currency. Sa oras na pumasok yan sa account mo, automatikong nag-trigger ang isang report sa Anti-Money Laundering Council at ang hacker mo. Lumingon ako sa lalaking namumutla na ngayon. Sana ay binayaran kanya ng malaki dahil ang ginawa mo ay isang federal offense na may katumbas na 20 taong pagkabilanggo. Love, gawin mo ang paraan. Sabi mo hindi tayo mahuhuli. Sigaw ni Cindy sa hacker. Hindi niya magagawa iyon, Cindy. Dahil sa sandaling ito, ang lahat ng accounts mo, pati ang mga accounts na pinagtaguan nyo ng pera ni Kenichi ay naka-freeze na. Sabi ko. Ipinakita ko sa kanya ang aking tablet kung saan nakasulat ang freeze order na kalalabas lang mula sa bangko, salamat sa mabilis na pag-action ni Victor. Biglang bumukas ang pinto ng banyo at lumabas si Kenichi na tila bagong ligo at nakasuot din ng bathrobe ng hotel. Cindy, nasaan ang napatigil siya nang makita ako. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng pader. Miho, bakit ka narito? Nautal niyang tanong. Narito ako para bawiin ang lahat, Kenichi ta. Sabi ko. Tumingin ako sa paligid ng suite. Ang hotel na ito, ang mga damit na iyan, ang champagne na iyan. Lahat iyan ay binili gamit ang perang ninakaw nyo. At dahil ang perang iyon ay ebidensya na ngayon ng isang krimen, ang lahat ng gamit dito ay kukunin ng mga autoridad. Hindi mo pwedeng gawin ito sa akin ang mga ito at pagwawala ni Cindy. Sa iyo, wala kang pag-aari rito, Cindy. Kahit ang dangal mo na ibenta mo na, sabi ko nang may halong pagkadiri. Lumingon ako kay Kenichi. At ikaw, Ken, akala ko ba ay wala kayong kinalaman sa pananakot kay Jojo? Pero heto ka kasama ang babaeng nag-utos na kuhanin ang litrato ng anak mo. Anong klaseng ama ka? Miho, please. Kailangan ko lang ng pera para pambayad sa mga utang ko. Si Cindy ang may kasalanan ng lahat. Pagmamakaawa ni Kenichi, mabilis na nilalaglag ang kanyang kabit para iligtas ang sarili. Walang hiyang lalaki ka, ikaw ang nagbigay sa akin ng mga passwords. Sigaw ni Cindy at nagsimula silang mag-away sa harap namin, nagbubulyawan at nagbabasag ng mga gamit. Pinanood ko sila ng may malamig na mata. Ito ang mga tao na sinamba ko noon. Ito ang mga tao na inalayan ko ng buhay ko. Ngayon para silang mga hayop na nag-aagawan sa isang pirasong buto. Attorney, tawagin mo na ang mga pulis, utos ko. Gusto kong makita silang lumabas ng hotel na ito na nakaposas habang suot ang mga robe na yan. Yan ang magiging huling OTD mo, Cindy. Habang dinadala sila palabas ng mga pulis sa lobby ng hotel sa harap ng maraming tao, naramdaman ko ang tunay na catharsis. Ang kahihiyang ibinigay nila sa akin ay ibinalik ko ng 10 ulit. Ngunit sa gitna ng aking tagumpay, isang lalaking nakasuit ang lumapit sa akin.
Mrs. Okada, tanong niya. Sino kayong tanong ko? Ako ang abogado ni Mr. Tan. Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng panganib. Sabi ng boss ko, hindi niya pakikialaman ang away niyo ng asawa mo. Pero ang pera na in-audit mo kanina, kasama doon ang komisyon niya. At hindi natutuwa si Mr. Tan kapag may nakikialam sa kanyang komisyon. May 24 na oras ka para ibalik ang balanse. O baka sa susunod hindi lang litrato ni Jojo ang matatanggap mo. Nawala ang ngiti sa aking mga labi. Ang tagumpay ko ay may kapalit na bagong panganib. Tumingin ako kay Victor. Hindi pa pala tapos ang gabi. Ang lamig ng aircon sa lobby ng hotel ay tila nanunuot sa aking mga buto, ngunit ang titig ko sa abogado ni Mr. Tan ay mas malamig pa. Hindi ako kumurap. Sa mundo ng auditing, ang unang taong kumurap ay ang taong may itinatago. At sa sandaling ito, wala akong itinatago, kundi ang aking puot. Sabihin mo sa boss mo, panimula ko ang boses ko ay mababa at matatag na hindi ako natatakot sa mga banta. Ang pera na sinasabi niyo ay bahagi ng ebidensya sa isang kriminal na kaso. Kung gusto niyang bawiin yon, kailangan niyang makipag-usap sa korte, hindi sa akin. Mrs. Okada, huwag kang maging matapang. Babala ng abogado ng may mapanuyang ngiti. Alam nating dalawa na ang korte ay mabagal, pero ang mga tauhan ni Mr. Tan ay mabilis. Huwag mong isakripisyo ang kaligtasan ng anak mo para sa pera. Naramdaman ko ang pagpintig ng ugat sa aking noo nang banggitin niya si Jojo. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya sapat na para maramdaman niya ang tensyon sa pagitan namin. Ang anak ko ay ang tanging dahilan kung bakit hindi ko pa ibinibigay sa National Bureau of Investigation ang lahat ng records ng kasino niyo na nakuha ko mula sa computer ni Kenichi. Huwag niyo akong subukan. Dahil kapag nawala ang anak ko, wala na rin akong dahilan para manahimik. Nakita ko ang saglit na pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Tumalikod ako at naglakad palabas ng hotel kasama si Victor. Ang tunog ng aking mga takong sa semento ay tila isang martilyo na nagtatakda ng aking bawat desisyon. Miho, seryoso sila, bulong ni Victor habang sumasakay kami sa sasakyan. Kailangang ilipat natin si Jojo sa mas ligtas na lugar. Alam ko, Victor, pero kailangan din nating tapusin ang ugat ng problemang ito. Sagot ko habang binubuksan ng aking laptop. Hindi titigil si Mr. Tan hanggat akala niya ay hawak niya ako sa leeg. Kailangan kong ipakita sa kanya na ako ang may hawak ng lubid. Pumunta kami sa isang lihim na opisina ni Victor. Doon muli kong sinuri ang mga ghost accounts na nakuha ko mula sa personal na laptop ni Kenichi. Habang naghahanap ako ng mga butas, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Ang tunog ng marahas na pagkatok sa pinto ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Pagbukas ni Victor, tumambad ang isang basang-basa at madungis na Doña Remedios. Wala na ang kanyang mga mamahaling alahas at maayos na buhok. Mukha na siyang isang pulubi na naligaw sa gitna ng ulan. Miho, tulungan mo kami, sigaw niya habang pilit na pumapasok. Si Kenichi? Kinuha siya ng mga tauhan ni Mr. Tan sa presinto. Sinasaktan nila ang anak ko, ikaw ang may kasalanan nito. Tiningnan ko siya nang walang kahit anong emotion. Ang babaeng ito ang nagpahirap sa akin sa loob ng 5 taon at ngayon ay humihingi siya ng tulong. Bakit ako ang may kasalanan, ma? Tanong ko, hindi ba't kayo ang nagtulak kay Kenichi na mangutang sa kasino para lang maipakita na mayaman kayo? Hindi ba't ikaw ang nag-udyok sa kanya na ipagpalit ang asawa niya sa isang kabit na may connection sa mga kriminal? Parang awa mo na, miho. Ibigay mo na ang pera sa kanila. Pagmamakaawa ni Remedios, lumuhod siya sa harap ko at pilit na hinahawakan ang aking mga binti. Kahit anong gusto mo gagawin ko, wag lang nilang patayin ang anak ko. Dahan-dahan kong inalis ang kanyang mga kamay. Huli na ang lahat para sa utang na loob, ma. Ang perang hinihingi nila ay wala na sa akin, at ang anak mo pinili niya ang landas na ito nung itaya niya ang buhay ng sarili niyang pamilya para sa sugal. Napakasama mo, wala kang puso. Hiyaw niya habang humahagulgol sa sahig. May puso ako noon, ma, pero kayo mismo ang kumatay nito. Malamig kong tugon. Lumingon ako kay Victor. Attorney, tawagan mo ang contact natin sa NBI. Ibigay mo ang coordinate ng warehouse ni Mr. Tan na nakita natin sa GPS log ni Kenichi. Sasama ako. Miho, mapanganib yun, saway ni Victor. Mas mapanganib kung hahayaan ko silang kontrolin ang buhay ko, sabi ko habang kinukuha ang aking bag. Bago kami lumabas, tiningnan ko ang naghihingalong si Doña Remedios sa sahig. Isang golden moment ang sumagi sa isip ko
Ang alaala ng unang araw na pumasok ako sa bahay nila bilang asawa, kung paano niya ako binigyan ng isang basong tubig na may halong dumi para subukan ang aking pagtitimpi. Kumuha ako ng isang basong tubig sa dispenser at inilapag ito sa tabi niya. Uminom ka ma, baka iyan na ang huling libreng tubig na matitikman mo bago ka mapunta sa lansangan. Sabi ko bago tuluyang lumabas ng pinto. Habang bumibiyahe kami patungo sa pier kung nasaan ang warehouse, naramdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso. Ngunit hindi ito takot. Ito ay pananabik. Pananabik na tapusin ang lahat ng dumi ng nakaraan. Nakarating kami sa madilim na bahagi ng pier. Ang amoy ng kalawang at dagat ay bumabalot sa paligid. Mula sa malayo, nakita ko ang ilang lalaking may dalang mahahabang baril. At sa gitna nila nakagapos at dugo ang nakasabit si Kenichi. Kinuha ko ang aking cellphone at nag-send ng isang email. Isang email na may timer. Kung hindi ko ito ika-cancel sa loob ng 30 minuto, lahat ng dumi ni Mr. Tan ay automatikong mapupunta sa bawat news agency sa bansa. Naglakad ako patungo sa kanila, bitbit ang aking laptop at ang aking paninindigan. Ang bawat hakbang ko sa tuyong lupa ay lumilikha ng tunog na tila isang countdown para sa kanilang pagbagsak. Bitawan niyo siya, sigaw ko habang itinataas ang aking laptop. Isang matangkad na lalaki ang lumabas mula sa anino, si Mr. Tan mismo. Humitit siya ng sigarilyo at dahan-dahang ibinuga ang usok sa aking direksyon. Dumating ka rin, Mrs. Okada. Akala ko ay mas matalino ka kaysa sa asawa mo. Sabi niya ng may mapanganib na boses. Mas matalino ako, Mr. Tan. Kaya nga sa loob ng 10 minuto, ang lahat ng offshore accounts mo ay malalaman na ng Internal Revenue Service. Sagot ko. Ngayon mamili ka, ang buhay ng walang kwentang asawa ko o ang buong imperyo mo. Ngunit bago pa makasagot si Mr. Tan, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng mga bakal na container ang umalingaw-ngaw sa paligid. Ang mga ilaw ng helicopter ay biglang tumama sa amin at ang boses mula sa megaphone ay yumanig sa buong pier. NBI, itaas ang inyong mga kamay. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko ang mukha ni Kenichi. Kahit bugbog sarado, nakita ko ang pag-asa sa kanyang mga mata. Akala niya ay iniligtas ko siya dahil mahal ko pa siya. Ngunit nang magtama ang aming paningin, binigyan ko siya ng isang malamig na ngiti at bumulong sa hangin. Hindi kita iniligtas para sa atin, Kenichi. Iniligtas kita para makita mo kung paano ka mabubulok sa loob ng rehas habang ako ay malaya. Ang paligid ay nabalot ng ingay ng mga sirena ng pulis na nagmumula sa bawat direksyon. Ang kanilang mga asul at pulang ilaw ay humahawi sa kadiliman ng pier. Ang tunog ng mga yabag ng mga operatiba ng NBI sa semento ay tila isang mabilis na martilyo na nagpapatibay sa pagkakahuli kay Mr. Tan at sa kanyang mga tauhan. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, ang aking paningin ay nakatuon lamang sa isang tao, si Kenichi. Dahan-dahan siyang ibinaba ng mga pulis mula sa pagkakasabit. Ang kanyang mukha ay puno ng dugo at pasa ang kanyang mamahaling polo ay basahan na lamang. Nang lumapit ako sa kanya, nakita ko ang isang pamilyar na kislap sa kanyang mga mata, ang kislap ng pag-asa na palagi niyang ginagamit para paikutin ako. Miho, alam kong darating ka, nauutal niyang sabi habang pilit na humahawak sa aking kamay. Salamat sa pagliligtas sa akin. Magbabago na ako, Miho. Pangako. Bubuin nating muli ang pamilya natin para kay Jojo. Tumingin ako sa kanyang kamay na humahawak sa akin. Dahan-dahan ko itong tinanggal, tila ba nag-aalis ako ng isang maduming insekto sa aking balat. Ang aking mukha ay nanatiling tila isang pader ng yelo, walang bitak, walang emosyon. I save ang pamilya natin, ulit ko sa kanyang sinabi. Ang boses ko ay mababa, ngunit sapat na para marinig ng lahat ng naroroon. Huwag kang mag-alala, Kenichi. Ang pamilya natin ay matagal ng buo. Ako at si Jojo, ikaw ay isa lamang pagkakamali sa audit ng buhay ko na kailangan ko nang i-delete. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya, ang pag-asa sa kanyang mga mata ay unti-unting napapalitan ng takot. Sa sandaling iyon, dinala ng mga pulis ang isa pang suspect na nahuli sa loob ng warehouse, si Cindy. Nakasuot pa rin siya ng kanyang robe, ngunit ngayon ay madungis na ito at puno ng putik. Ang kanyang buhok ay tila pugad ng ibon at ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Kenichi, trader ka, sabi mo ay protektado tayo. Hiyaw ni Cindy habang pilit na kumakawala sa mga pulis. Tumingin ako sa kanilang dalawa. Ito ang rurok ng kanilang katapusan.
Inilabas ko ang isang makapal na folder mula sa aking bag at ibinigay ito kay Attorney Victor na agad namang ibinigay sa lead agent ng NBI. Agent, narito ang lahat ng kumpletong ebidensya. Panimula ko ang boses ko ay puno ng awtoridad. Hindi lang ito tungkol sa pananakot sa anak ko o sa kidnapping. Narito ang lahat ng dokumento ng embezzlement ni Kenichi Okada mula sa kumpanya sa loob ng 3 taon. Narito rin ang mga bank transfers patungo sa accounts ni Cindy Reyes na nagpapatunay ng money laundering. At higit sa lahat, ang orihinal na kasulatan na nagpapatunay na ang kondo ay ninakaw nila sa pamamagitan ng pamemeke ng pirma. Miho, bakit mo ginagawa ito? Asawa mo ako. Sigaw ni Kenichi. Correction, Kenichi, tata. Sabi ko habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Ang bawat salita ko ay tila isang sampal na legal. Ikaw ang lalaking nag-iwan ng 500 piso sa mesa para sa asawa at anak mo habang nagnanakaw ka ng milyon sa kumpanya. Ikaw ang lalaking ginamit ang sariling anak para takutin ako. Sa batas ikaw ay hindi na asawa. Ikaw ay isang kriminal. Lumapit din si Cindy nang lilisik ang mga mata. Akala mo ba ay mananalo ka? May hawak akong video mo na kasama ang abogado mo. Papalabasin kong ikaw ang nangangalunya. Isang malamig na tawa ang kumawala sa aking labi. Yun ba ang video na kinuha mo sa labas ng opisina ni Victor i-play mo, Cindy? Pakita mo sa kanila. Dahil sa video na iyon, makikita nilang binibigay ko ang lahat ng ebidensya ng krimen niyo sa aking abogado. You're trying to use a love angle in a financial crime case. Napakahina mo talagang strategist. Napatitig si Cindy sa akin, tila ngayon lang niya naintindihan, na bawat galaw niya ay bahagi na ng aking plano. At para malaman niyo, patuloy ko habang tinitignan ang poses na inilalagay sa kanilang mga kamay. Ang kondo na ibenta ko na ito sa isang lehitimong korporasyon kaninang hapon bago kayo nahuli. Ang perang nakuha ko ay sapat na para mabuhay kami ni Jojo ng marangal sa ibang bansa. Kayo ang tanging tirahan nyo sa susunod na 20 taon ay ang selda na sadyang inilaan para sa mga katulad nyo. Ang tunog ng pagkakandado ng posas ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pier. Ang mukha ni Kenichi ay bumagsak, ang kanyang mga balikat ay tila nawalan ng buto. Habang hinihila sila ng mga pulis patungo sa mga sasakyan, tumigil ako sa harap ni Kenichi. Kinuha ko ang 500 pisong papel mula sa aking wallet, ang basang papel na ibinigay niya sa akin noong anniversary namin. Inilagay ko ito sa bulsa ng kanyang duguang polo. Yan ang budget mo sa loob ng kulungan, Ken. Pagkakasyahin mo yan kung ayaw mong magutom, sabi ko nang may kasamang pinakamatamis na merienda ng paghihigante. Pinanood ko silang isakay sa mga sasakyan. Ang mga sirena ay muling umalingaw-ngaw habang papalayo sila. Naramdaman ko ang isang malalim na paghinga, ang hangin ng kalayaan na matagal kong ipinagkait sa aking sarili. Miho, tapos na, sabi ni Victor habang humahawak sa aking balikat. Hindi pa, Victor, sagot ko habang nakatingin sa dagat. Kailangan pa nating hanapin ang huling piraso ng puzzle. Anong piraso? Ang nanay niya, sabi ko. Alam nating hindi lang si Kenichi ang may sala. Si Doña Remedios ang utak sa likod ng lahat ng ito. At hanggat hindi ko siya nakikitang nagbabayad, hindi ako titigil. Ngunit bago pa man kami makalikod, tumunog ang aking cellphone. Isang tawag mula sa ospital. Mrs. Okada, si Doña Remedios po ito. Natagpuan po siyang walang malay sa gitna ng kalsada. May hawak po siyang isang sulat. Para sa inyo. Naramdaman ko ang mabilis na pagpintig ng aking puso. Kahit sa huling sandali ang matandang yun ay meron pa ring alas na itinatago. Tumingin ako kay Victor. Pumunta tayo sa ospital. Gusto kong makita kung anong huling lason ang inihanda niya para sa akin. Ang amoy ng gamot at sanitizer sa loob ng puting silid ng ospital ay tila sumasakal sa aking pandama. Sa gitna ng kama, nakahiga si Doña Remedios. Ang babaeng dati ay tila reyna, kung mag-utos ngayon, ay mukhang isang tuyong dahon na anumang oras ay tatangayin ng hangin. Ang tunog ng regular na paghinga ng makinang sumusuporta sa kanyang buhay ang tanging bumasag sa katahimikan. Dahan-dahan akong lumapit, walang panginginig sa aking mga tuhod. Walang awa sa aking puso. Ang tanging nararamdaman ko ay ang pagnanais na tapusin na ang bawat hibla ng connection ko sa pamilyang ito. Magising ka ba, bulong ko? Ang boses ko ay patagwalang init, tila ba kinakausap ko ang isang estranghero sa kalsada. Dahan-dahang imulat ni Remedios ang kanyang mga mata. Nang makita niya ako, nakita ko ang mabilis na pagbabago sa kanyang ekspresyon
mula sa takot patungo sa isang pilit na ngiti na puno ng manipulasyon. Miho, anak, dumating kay paus niyang sabi. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay, hawak ang isang lukot na sobre. Basahin mo ito. Ito ang katotohanan tungkol sa mga magulang mo. Patawarin mo kami ni Kenichi. Lahat ng ginawa namin ay para sa ikabubuti mo. Kinuha ko ang sobre ng walang imik. Binuksan ko ito at binasa ang bawat salita. Sa loob ng sulat, pilit nilang ipinapaliwanag na ang pera ng mga magulang ko ay kinuha nila noon para iligtas ang aking inheritance mula sa mga maling investments. Isang huling pagtatangka ng gaslighting. Gusto nilang isipin ko na utang ko pa sa kanila ang aking buhay. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking lalamunan. Ibinaba ko ang sulat at tinitigan siya ng diretso sa kanyang mga nalalabong mata. Ma, hanggang sa huling hininga niyo ba ay magsisinungaling pa rin kayo? Tanong ko. Binasa ko na ang mga records ng bangko ng mga magulang ko, 10 taon na ang nakakalipas. Alam ko na kayo ang nagnakaw ng pondo ng kumpanya nila bago sila'y mamatay sa aksidente. Alam ko na ang pagtulong niyo sa akin ay para lamang pagtakpan ang krimen niyo. Naniga si Remedios, ang pilit na ngiti sa kanyang labi ay naglaho na palitan ng isang nakapapangilabot na katahimikan. Attorney Victor Pasokatu, tawag ko sa aking abogado na nakatayo sa labas. Pumasok si Victor, bitbit ang isang tablet. Doña Remedios, narito ang resulta ng aming huling audit. Bukod sa mga ninakaw niyo sa kumpanya ni Kenichi, nahanap din namin ang trail ng pera ng mga magulang ni Miho. Ang lahat ng yon ay nauwi sa inyong mga personal accounts sa abroad. Miho, pamilya tayo, huwag mo itong gawin. Panginginig na sabi ni Remedios, ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mapuno ng luha, ang mga luhang dati ay mabilis kong pinapaniwalaan. Pamilya, lumapit ako sa kanya, ang mukha ko ay ilang pulgada na lang mula sa kanya. Ang pamilya ay hindi pinapatay ang dignidad ng isa't isa. Ang pamilya ay hindi nagnanakaw ng kinabukasan ng isang ulila. Kinuha niyo ang lahat sa akin, ang pera ko, ang tiwala ko, at ang pagkatao ko. Ngayon kukunin ko lang ang sa akin. Anong gagawin mo, Tan? Tanong niya nang may halong takot. Ang lahat ng ari-arian na nasa pangalan mo, ang mga lupain sa probinsya, ang mga shares mo sa kumpanya, ay nasa ilalim na ng isang writ of attachment, paliwanag ni Victor. Sa madaling salita, mawala ka ng kahit isang sentimo na matatawag na sayo. Pati ang pambayad sa ospital na ito, hindi na manggagaling sa account mo. Hindi niyo pwedeng gawin yan. Mamamatay ako rito? Hiyaw ni Remedios, pilit niyang tinatanggal ang mga suwero sa kanyang kamay. Huwag kang mag-alala, ma, sabi ko habang dahan-dahang inaayos ang kanyang kumot. Tila ba nagbabalot ako ng isang bangkay. Hindi kita pababayaan. Ililipat ka namin sa isang pampublikong ward. Doon mararanasan mo ang buhay na ibinigay mo sa akin noong iniwan mo ako sa kusina nang walang pagkain habang kayo ay nagpapakasasa sa labas. Mararanasan mo kung paano magmakaawa para sa isang basong tubig. Hayop ka, isinusumpa kita. Sigaw ni Remedios, ang kanyang boses ay tila isang demonyong nagwawala. Tumayo ako ng tuwid. Hindi ako nasaktan sa kanyang mga sumpa. Ang mga salita niya ay tila mga bala na tumatama sa isang pader na bakal. Ang sumpa niyo ay wala nang bisama dahil tapos na ang panahon ng pananakot niyo, sabi ko. Bukas ilalabas ka na rito at dadalhin sa isang pasilidad na angkop para sa mga katulad niyo. At si Kenichi, bibisitahin ka niya sa loob ng rehas. Kinuha ko ang aking bag at nagsimulang maglakad patungo sa pinto. Ngunit bago ako lumabas, tumigil ako. Kinuha ko ang isang maliit na salamin mula sa aking bag at iniharap ito sa kanya. Tignan niyo ang sarili niyo, ma. Iyan ang mukha ng kasakiman. Iyan ang mukha ng taong natalo ng sarili niyang laro, sabi ko. Paglabas ko ng silid, naramdaman ko ang isang kakaibang gaan sa aking balikat. Ang palasyong buhangin na itinayo nila sa ibabaw ng aking mga luha ay tuluyan ng gumuho. Miho, nasaan si Jojo? Tanong ni Victor habang naglalakad kami sa hallway. Nasa airport na siya kasama ang pinsan ko, sagot ko. Aalis kami ngayong gabi. Wala nang dahilan para manatili pa rito. Ngunit bago kami makarating sa elevator, isang nurse ang tumatakbong lumapit sa amin. Mrs. Okada, Mrs. Okada. Tumawag po ang security sa kumpanya. May isang babaeng nagngangalang Cindy. Nakatakas daw po siya sa kustodya ng mga pulis habang nililipat sa presinto. At ang huling balita, papunta raw siya rito, napatigil ako.
Ang malamig na pakiramdam ng panganib ay muling gumapang sa aking likuran. Hindi pa pala tapos ang gabi. Ang sugatang hayop ay mas mapanganib kapag wala ng matakbuhan. Tumingin ako kay Victor. Attorney, kumuha ka ng security, ngayon din. Sa dulo ng hallway nakita ko ang isang anino ng babaeng nakasuot ng madungis na damit, may hawak ng matulis na bagay, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Si Cindy. Ang huling piraso ng basura na kailangan kong walisin. Ang anino ni Cindy sa dulo ng hallway ay tila isang halimaw na nagmula sa kailaliman ng aking nakaraan. Hawak niya ang isang basag na bote ng gamot, ang matulis na dulo nito ay kumikinang sa ilalim ng malamlam na ilaw ng ospital. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, puno ng purong pagkapuot at desperasyon, ang hitsura ng isang taong wala nang matalo kaya handa nang manira. Miho, sinira mo ang buhay ko. Hiyaw niya, ang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo na lumilikha ng kakaibang takot sa mga pasyenteng nakakarinig. Dapat ay nasa Paris ako ngayon, dapat ay reyna ako, pero dahil sa iyo naging kriminal ako. Nanatili akong nakatayo, hindi gumagalaw, hindi humihinga ng mabilis. Ang aking puso ay tumitibok ng may kaayusan, tila isang makinang hindi kayang sirain ng emosyon. Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata. Isang titig na nagpapakita na hindi ko siya itinuturing na banta, kundi isang istorbo na lamang. Hindi ko sinira ang buhay mo, Cindy. Ang aking boses ay malamig at matatag, tila isang hatol na hindi mababali. Ikaw ang pumili ng landas na ito. Pinili mong magnakaw, pinili mong pumatay ng dangal, at pinili mong manakit ng bata. Ang buhay na meron ka ngayon ay ang tanging buhay na nararapat para sa isang katulad mo. Huwag kang magmalinis. Lalong lumapit si Cindy, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. Papatayin kita. Kung hindi ako magiging masaya, walang magiging masaya. Tumakbo siya patungo sa akin, ang matulis na bote ay nakaturo sa aking dibdib. Ngunit bago pa siya makalapit, hindi ako kumilos para umiwas. Sa halip, itinaas ko ang aking tablet at pinindot ang isang button. Mula sa mga speaker ng ospital, umalingaw-ngaw ang isang boses, ang boses ni Kenichi. Habang nasa loob ng interrogation room, si Cindy ang nag-utos ng lahat. Siya ang kumuha ng hacker. Siya ang nagsabing takutin ang anak ko. Ibigay niyo na sa akin ang immunity, ituturo ko ang lahat ng taguan niya ng pera. Napatigil si Cindy. Ang kanyang mukha ay dumaan sa iba't ibang emosyon, gulat, sakit, at sa huli ang rurok ng pagkatalo. Ang lalaking akala niya ay kasama niya sa lahat ay ang siyang unang humukay ng kanyang libingan. You see, Cindy, sabi ko habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Walang katapatan sa gitna ng mga magnanakaw. Iyan ang taong ipinagmalaki mong mahal mo, para sa kanya isa ka lang disposable na gamit. Nabitawan ni Cindy ang basag na bote. Ang tunog ng pagbagsak ng bubog sa tiles ay tila tunog ng kanyang tuluyang pagbagsak. Napaluhod siya sa sahig, humahagulgol, habang ang mga security guard at pulis ay mabilis na lumapit para pusasan siya. Dalin niyo na siya, utos ko nang hindi man lang siya tinatapunan ng huling tingin. Pagkatapos ng kaguluhan, humarap ako kay Victor. Attorney, ayusin mo na ang lahat ng huling papeles. Gusto kong bago sumikat ang araw, ang pangalang Okada ay isang alaala na lamang na nakasulat sa mga dokumento ng korte. Pagkalipas ng ilang oras, natagpuan ko ang aking sarili sa loob ng isang pribadong sasakyan patungo sa airport. Sa tabi ko ay si Jojo na mahimbing na natutulog, walang kamalay-malay sa bagyong katatapos lang naming lampasan. Hawak ko ang kanyang maliit na kamay, ang aking tanging kayamanan, ang aking tanging dahilan. Tumunog ang aking cellphone, isang balita mula sa television, ang dating business mogul na si Kenichi Okada at ang kanyang ina na si Doña Remedios ay formal nang nahaharap sa habambuhay na pagkabilanggo. Ang lahat ng kanilang ari-arian ay kinumpiska ng gobyerno. Samantala, ang kanilang kasabwat na si Cindy Reyes ay inilipat sa isang mental facility para sa obserbasyon bago ang kanyang paglilitis. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ko. Ang bawat sentimo ng sakit, ang bawat gabing pinaluha ako, at ang bawat 500 pisong insulto ay nabayaran na ng buo. Sa huli, ang hustisya ay hindi lamang nanggaling sa korte, kundi sa aking sariling pagpapasya na hindi na maging biktima. Nakarating kami sa airport. Habang naglalakad ako patungo sa boarding gate, tiningnan ko ang tanawin ng Maynila sa labas ng malaking salamin. Ang mga ilaw ng lungsod ay tila mga bituin na dahan-dahang naglalaho sa pagdating ng bukang liwayway. Miho, tawag ni Victor na naghatid sa amin.
Saan kayo pupunta? Ngumiti ako isang tunay na ngiti na umabot sa aking mga mata. Sa lugar kung saan ang halaga ng isang babae ay hindi sinusukat sa kung gaano siya kayang magtiis, kundi sa kung gaano niya kayang bumangon. Sumakay kami sa eroplano, habang umaangat ang sasakyang panghimpapawid, naramdaman ko ang paglaya ng aking kaluluwa mula sa mga tanikala ng nakaraan. Ang 5 taon ng aking buhay ay tila isang mahabang audit na sa wakas ay naging balanced na. Tumingin ako sa ulap na kulay ginto dahil sa sikat ng araw. Wala na ang galit, wala na ang pait. Ang tanging naiwan ay ang malamig at matatag na kapayapaan ng isang babaeng nagtagumpay sa sarili niyang digmaan. Salamat, Kenichi. Salamat, Ma. Bulong ko sa hangin. Dahil sa inyo natutunan ko na ang pinakamatamis na paghihiganti ay hindi ang makitang naghihirap kayo, kundi ang makita ang sarili ko na masaya malaya at hindi na kayo kailanman muling makikita. Ipinikit ko ang aking mga mata habang dinadama ang katahimikan ng himpapawid. Ang kwento ni Miho ay tapos na. At ang kwento ng isang bagong babae ay nagsisimula na isang babaeng matalino matapang at higit sa lahat nagmamay-ari na ng kanyang sariling bukas. 2 taon ang mabilis na lumipas, gaya ng pagsikat at paglubog ng araw sa dalampasigan ng Singapore. Nakatayo ako sa harap ng malaking salamin ng aking opisina sa Marina Bay. Ang aking suot na suit ay tila isang baluti ng tagumpay, malinis matalas at kagalang-galang. Bilang regional director ng isang prestihiyosong auditing firm, ang bawat numero sa aking harapan ay may kaayusan. Wala nang gulo, wala nang dumi. Sa aking mesa may isang maliit na frame ng litrato. Naroon kami ni Jojo masayang kumakain ng ice cream sa isang parke. Malaki na siya at ang kanyang mga mata ay puno ng kislap na hindi na nabubura ng takot. Yun ang aking pinakamalaking investment at ang return of investment ay ang kanyang kaligayahan. Isang sobrang kulay kape ang iniabot sa akin ng aking secretary. Galing ito sa Pilipinas mula kay Attorney Victor. Binuksan ko ito ng walang panginginig. Sa loob ay may ilang mga dokumento at mga balita tungkol sa huling hatol ng korte. Si Kenichi ay nananatili sa loob ng pambansang bilangguan. Ayon sa ulat, wala siyang mga bisita at madalas na nag-iisa, habang ang kanyang mga dating kaibigan sa sugal ay matagal na siyang kinalimutan. Si Cindy naman ay nasa isang pasilidad pa rin malayo sa mga mararangyang bag at alahas na dati niyang sinamba. At si Doña Remedios namatay siya ilang buwan na ang nakakaraan sa loob ng isang pampublikong institusyon, dala ang pait ng kanyang mga huling sandali ng walang sinumang kamag-anak na dumamay. Ma'am, may tawag po kayo mula sa Pilipinas. Isang abogadong nagre-representa kay Kenichi Okada. Humihingi po ng huling pagkakataon na makausap ang anak niyo, sabi ng aking secretary. Tumingin ako sa malawak na dagat sa labas ng bintana. Ang tunog ng mga barkong dumadaan sa malayo ay tila isang paalala ng aking paglalakbay. Sabihin mo sa kanya, panimula ko ang boses ko ay kalmado at may huling awtoridad, na ang bawat utang ay may takdang panahon ng paniningil. At sa kaso nila ang utang nila sa amin ni Jojo ay hindi mababayaran ng kahit anong salita. Ang katahimikan namin ang kanilang huling sentimo. Huwag na silang tatawag muli. Sa loob ng 2 taon, marami ang nagtanong sa akin, Miho, napatawad mo na ba sila? Ang sagot ko ay simple. Pinatawad ko ang aking sarili. Pinatawad ko ang sarili ko sa pananatili sa isang toxic na relasyon ng masyadong matagal. Pinatawad ko ang sarili ko sa pag-akalang ang pagiging martir ay tanda ng pag-ibig. Ngunit ang pagpapatawad sa mga taong sadyang sumira sa aking pagkatao, hindi iyon kailangan para sa aking kapayapaan. Ang kailangan ko ay ang distansya na sadyang inilaan ng batas at ng aking sariling determinasyon. Lumabas ako ng opisina at sinundo si Jojo sa kanyang school. Habang naglalakad kami sa ilalim ng mga puno, naramdaman ko ang init ng kanyang maliit na kamay sa aking palad. Mommy, are you happy, Mo? Tanong niya habang nakatingin sa akin, ng may paghanga. Yumuko ako at hinalikan siya sa noo. Higit pa sa masaya, anak, malaya tayo, at iyon ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Ang kwento ko ay hindi kwento ng isang babaeng nasaktan. Ito ay kwento ng isang babaeng nagising. Natutunan ko na ang paghihiganti ay hindi kailangang maging madugo o maingay. Ang pinakamabisang paghihiganti ay ang pagbuo muli ng iyong sarili ng mas matatag, mas matalino, at mas rurok ang tagumpay
kaysa sa inakala ng iyong mga kaaway. Sa bawat babaeng nakikinig, laging tandaan, ang iyong halaga ay hindi itinatakda ng 500 piso or ng opinyon ng iyong biyenan. Itinatakda ito ng iyong sariling kakayahan na tumayo at sabihing, hindi ko na ito tatanggapin. Ang huling audit ng buhay ko ay tapos na. At ang resulta ay positive. Wala nang utang, wala nang kulang. Tanging ang bukas na puno ng pag-asa at ang kalayaang wala ng katumbas na presyo.